Good afternoon. So we're now on Chapter 3, Separate and Consolidated Financial Statements subsequent to date of acquisition. So sa Chapter 2, ang ginagawa lang nating FS doon is yung date of acquisition wherein wala pang operations na nangyayari. Pero this time around sa Chapter 3 is yung subsequent to date na. Ibig sabihin, nagkaroon na ng operations. Okay. So pagdating sa Conso FS ng date of acquisition, kumbaga, parehas pa rin naman sila katulad ng chapter 2 na pinag-aralan natin wherein meron pa ring elimination, then combination ng amounts. Pero mas complex na to this time around. So, ito na nga ba yung sabi natin? Siyempre, mas hirap pa yung nagdadaanan natin. Pero, malaking bagay na alam natin yung concept from the previous chapters. Kumbaga, andun na yung knowledge natin for the business combination. So, ang mangyayari kasi, magkakaroon na tayo ng complete set ng financial statement. So, dati ang ginagawa lang natin lagi is yung financial position. Kasi, ang meron lang naman nun is yung initial na balances. Wala pang operations. Hindi mo kailangan ng statement considering yung income. Hindi mo kailangan yung retained earnings na statement. Unlike sa subsequent to date of acquisition, meron nang nangyaring operation. So, meron na tayong statement of comprehensive income and retained earnings statement. Under separate FS naman, investments are accounted for the basis of the direct equity interest rather than on the basis of reported results and net assets of the investee. So, sabi nga natin, may dalawang klase na FS, separate and conso. So, at the date of acquisition and subsequent to date, pareha silang may sarili pa ring FS. So, gagawa ka pa rin ng separate FS under PAS 27 and conso FS under PFRS 10. Okay. So, table 3.1. So, ito daw yung pinagkaiba kung kailan tayo nagkakaroon ng mga consolidation. So, yung investment natin, pwedeng subsidiary. Ito yung na-discuss natin before. Pwedeng subsidiary, associate, joint venture, or investment. Under subsidiary, ito yung meron tayong 51% or more or meron tayong control dun sa subsidiary. So, dito tayo nagkakaroon ng full consolidation. Okay, so under the separate FS, pwedeng i-record ng separate FS at cost or PFRS 9 or using the equity method. Sa Conso FS, PFRS 10 ang gamit natin. Pero under associate, ito yung hindi tayo nagkakaroon ng full consolidation wherein equity accounting lang yung gamit natin and the Conso FS could be either PAS 28 or PFRS 10. Then for joint venture naman, yung 20 to 50% equity accounting din. So, pinag-aaral natin under business combi is yung meron tayong 51% or more or magkakaroon tayo ng full consolidation. And PFRS 10 yung gamit for Conso FS and PAS 27 for separate FS. Okay. So a parent will usually produce its own single company FS under PAS 27. So may tatlong measurement. Pwedeng at cost, pwedeng PFRS 9 or fair value option, or pwedeng equity method. Itong PFRS 9 or fair value option will be discussed in succeeding chapters. Pero itong 1 and 3, yun yung i-discuss din natin ngayon. Kung ano yung mga pwedeng, kung paano i-recognize ni parent FS yung kanyang balances. Okay. So sabi dito, kahit na magkakaiba yung cost model and equity and fair value option, pare-pares lang sila in the dulo and ang difference lang is timing of recognition. Kumbaga, kahit at cost ang gamitin mo, kahit at equity, at the end, magkakaiba lang sila kung kailan within the year sila na-recognize yung amounts, pero at the end, is iisa lang din yung magiging total nila. Okay. So, under cost model. So, itong table na to, ito yung magiging easy reference sa atin as to comparison ng tatlong methods. So, napag-aralan na rin natin to before sa IA1 or sa Intermediate Accounting 1, wherein sabi natin, under the cost model, ang nagiging recognition mo lang is yung cash dividend na na-receive mo. Wherein mag-entry ka ng debit cash or dividend receivable and credit to dividend income or investment income. Then, hindi ka nagsishare sa profit, sa net income, and sa loss and amortization ng subsidiary. Yun yung treatment natin sa cost model. Kaya equity model naman or equity method,
is nag-share tayo sa net income and net loss ng subsidiary. Wherein tinitreat natin yun as investment income natin. And deduction or increase din siya sa investment subsidiary. So for this example, nag-net income yung subsidiary mo, tataas yung investment mo sa kanya. Meanwhile, kay cost model, hindi siya naapektuhan and kay fair value option. Bali kay equity method lang na kapag kumikita and nalulugi yung subsidiary is nagkakaroon siya ng entry. Next, sa dividend naman, parehas lang sila na mag-recognize ka ng dividend income. Pero dito, ayan, investment income, so para-parehas lang tatlo. Sa amortization of allocated excess is affected din sa equity method. So impairment of goodwill affected din sa equity method. So siya yung pinaka-affected method. Kumbaga parang lahat na nangyayari sa subsidiary is nagkakaroon ng impact agad at the parent level under equity method. Pero sabi nga natin, pare-pare sila sa dulo. Bakit? Kasi at the end, kapag i-consolidate mo na, i-correct mo yung cost model to equity method. So technically, kay cost model at parent level, hindi muna niya ni-recognize sa mga to. Pero gagawa ka rin ng entry later on, translating cost model to equity model upon consolidation. Okay. So first model or first method, yung cost model na binanggit natin kanina, it is subject to usual criticisms leveled against historical cost. And ito daw is mas morely nagko-conform sa traditional accounting and legal views of the realization of income. Ito rin yung most commonly used ng mga parent companies. So typically, the correct income of the subsidiary is not known until the end of the accounting procedure period. Awaiting its determination would delay the parent company's closing procedures. So take note, diba? Sabi natin, under equity method, kailangan natin yung share in net income i-entry kay parent level. So that's why laging ginagamit yung cost model kasi kapag gano'n, naantayin mo pang mag-close ng books yung parent ay yung subsidiary, kailangan mo pang maiakyat yung balance niya sa'yo sa parent FS mo bago mo ma-close din yung sarili mo libro. Pero kapag cost model, hindi mo na kailangan yon. Doon nasa consolidation na portion. Okay. It should be noted that for purposes of preparing Conso FS, ito yung sinabi ko kanina, yung cost model, kino-convert natin sa equity method. So technically, magiging same lang sila. Nandun lang sa kailan ginagawa. Diba? Timing differences lang sila. Kung at parent level or at Conso level. When the cost model is used, the investment in subsidiary account is retained at its original cost. Hindi siya gumagalaw. Kahit magkaroon ka pa ng dividend income, hindi gumagalaw investment in subsidiary kasi ang entry natin doon is debit cash or dividend receivable and credit investment income. So it is unaffected. Ang investment in subsidiary mo will be retained pag cost model. No adjustments kahit kumita pa yung subsidiary. Income is limited only to dividend. So sabi nga natin, isa lang matatanggap mo pag cost model, dividend income. So the cost model is acceptable for subsidiaries that are to be consolidated because in the consolidation process, the investment account is eliminated entirely. Kumbaga, di ba lagi naman natin part ng lim entries yung investment account. So okay lang kahit hindi siya using equity method kasi eliminate mo din yan. Pero later on may madidiscuss ako na may kailangan kang ibang gawing entry kapag nag-convert ka. Pero for the meantime, okay, cost model is accepted. Yung investment in subsidiary, hindi nagbabago yung amount kasi ang tanging record mo lang is yung initial mong investment and yung dividend income mo. Okay, second method natin, equity method. So under equity method, ito yung accrual accounting for equity investments that enables the investor to exercise significant influence over the investee. So under equity method, ina-adjust natin for losses, for income, for dividends, and for amortization. The investor reports its share of the investee's earnings as investment income and its shares of the investee's losses as investment loss. So nakita natin kanina sa pro forma entries na gumagalaw yung investment account kapag may investment income. Nagde-decrease kapag may investment loss. Dividends received are disinvestment. So
treated siya, kapag may na-receive ka na dividend, treated siya as reduction sa investment account. So investment income under the equity method reflects the investor's share of the net income. Okay. Although, sabi dito, ang equity method is not substitute for consolidation. Hindi porket naka-equity method si parent, hindi ka na mag-consolidate. The income reported by the parent is generally the same. So, ang mangyayari, yung income na maka-come up mo using equity method is also the income na maka-come up mo under consolidation kasi pinasok mo na lahat nung dapat ipasok under equity method. Unlike kay cost method, di ba, parang ang pinasok mo lang dividend income. So, yun yung sinasabi ng sentence na to. So, usually, ang tawag natin sa equity method is one-line consolidation because the investment is reported in a single amount and investment income is also reported as a single amount. So one-line consolidation also means that a parent company investors' income and stockholders' equity are the same when a subsidiary company or investee is accounted for under a complete and correct application of the equity method and when the financial statements of a parent and subsidiary are consolidated. So dahil pasok sa kanya lahat, parang wala ka nang halos ina-adjust kasi adjusted na siya at parent level. So, consol financial statements show the same income and same net assets but include the details of revenue and expenses and assets and liabilities. So, ano naman yung mga problema sa paggamit ng equity method? First is, it requires the same computational complexities encountered in preparing Conso FS. So, mas mahirap siya technically. The parallel one-line consolidation permits us by making alternative computations as such key financial statement items as controlling interest in Conso net income and Conso RE. So basic accounting procedures for applying the equity method are the same whether the investor has the ability to exercise significant influence. So ito yung sabi na regardless kung may influence ka ba or wala, pare-parehas yung nagiging effect niya or nagiging entries niya. Kumbaga, let's say ikaw 20 to 50, ay hindi, parang iba-iba kayo ng percent. Tapos gumamit kayo lahat ng equity method. Ang complexity daw, kailangan mong ma-identify sino doon yung 50% or more kasi sila lang naman yung need or required mag-prepare ng Conso FS. Okay, so does the accounting principles that apply to the acquisition method of accounting for business combo also apply to accounting for investment of 51% or greater under the equity method? Okay, so comparing yung cost and equity method. Yung investment account, yung investment balance, sabi natin hindi gumagalaw under cost model, wherein kay equity model, gumagalaw siya. Cost, plus yung share sa net income, less dividends, less amortization of allocated expense, and less goodwill impairment loss. Adjustments needed to eliminate. So ano na yung kailangan for elimination? Si cost model, dahil cost model ginamit niya, kailangan niya pang mag-convert sa equity method. Sa equity method, wala na siyang kailangan conversion kasi aligned or same na yung magiging net income nila. Eliminating entry. So, under cost model and equity method, meron tayong ituturo mamaya na beginning of year balance elimination. So, may ganong gagawin sila on the second year or on the first year. Ay, on the year after the operations. Allocated excess. Ang allocated excess distribution under cost model is original amount from schedule of determination and allocation of expense. Pero sa equity method is yung remaining unamortized balance, yung ina-allocate. Under amortization of excess, then prior year retained earnings and current year to nominal account. So kapag meron kang i-amortize, yung mga dati sa RE, yung mga current sa nominal account. Pero pag equity method, only current year to nominal account. So, hindi nagkakaroon ng prior year RE. Same with goodwill impairment loss. The amounts in the Conso FS are amounts appearing in the books of parent company under the equity method, which ensure particularly the following aspects. Okay, so the parent company's net income as reported is exactly equal to the controlling interest. The parent companies are exactly equal. So, actually, sa bilang nito, paulit-ulit, exactly equal daw. Kasi nga, equity method yung gamit mo.
Ano pasensya na. Paulit-ulit kasi yan. Determination of the method being used. So, kunyari, magko-conso ka na. Kailangan mo muna identify, dynamic ba niya yung cost method or equity method. Kasi, doon mo malalaman kung need mo ba mag-convert pa sa equity method. So, paano mo malalaman kung cost method? So, simply, first, kailangan mo tignan kung yung investment account is gumalaw ba or hindi. Doon pa lang, alam mo na kung nag-cost model ba siya o equity method. Kasi kung cost model yan, yung investment account will be retained at original cost. Tapos kapag equity method naman, will not be at original cost kasi nga ang daming ang ginalaw or ang daming pinasok sa kanya. So choosing between cost model and equity method. So conso FS amounts are the same regardless of whether a parent company uses the cost or equity method for a subsidiary's operations. Although there appears to have significant difference, ang timing difference lang kumbaga kung parent level or conso level niya siya gagawin. Eventually, the flows of income are the same. The cost model is lower in recognizing income kasi under parent FS, hindi agad siya nag-recognize ng income. Tandaan niyo na sa conso level na siya nag-recognize. So, yun lang siguro yung konting negative about cost model. Working paper elimination. So, kailan mo ba gustong magpagod? Parang ganun. Sa cost model kasi, mapapagod ka dun sa pagkokonso. Kaya equity method, araw-araw kang pagod. I mean, parang sa gitna, ginagawa mo yung adjustments. Kay cost model, sa dulo na ako mag-recognize, sa dulo na ako mag-transform into equity method. Yun yung pinagkaiba nila. So, nasa sa'yo, nasa company, kung paanong method yung pipiliin nila, kung cost or equity method. Okay. Goodwill impairment test. So, ang goodwill, annually yan ina-assess. So, sabi nga, meron tayong two bases ng measurement ng NCI. So, meron tayong full fair value and meron tayong partial goodwill approach. Okay. So, binigay lang dito yung pinagkaiba ng full goodwill and partial goodwill. So, under goodwill in consolidated FS, under full goodwill, andun na yung non-controlling interest. Pero pag partial goodwill, kay parent lang. So, maalala niyo yung computation natin. Chapter 2.2, I think. Sinabi ko, pag partial goodwill ang kinocompute mo, kay parent lang yon. Kay full is parent plus NCI. Carrying amount of cash generating unit. Goodwill is allocated to cash generating unit without further adjustments. Then dito, gross up to include non-controlling interest share. Impairment loss naman is shared between parent and NCI pag full kasi dalawa sila doon. Pero kapag partial goodwill, NCI lang yung mag-aano ng impairment loss. Okay. So, paano daw ina-account yung goodwill impairment loss? Paano siya ina-handle? Paano siya rin-record? So, the impairment loss is reported in the conso income and it is reflected under other gains and losses. So, the parent company could handle the impairment loss in two ways. So, first, the parent could record the impairment loss on its books and credit the investment in subsidiary account. That means na at parent level, nagkaroon ka na ng impairment loss. The NCI share of the loss would be recorded in the worksheet. Kasi yung kay parent, nandun na sa kanya, yung kay NCI sa worksheet na lang or sa conso level. The impairment loss could be recorded only on the conso worksheet. Pwede namang si parent, hindi siya mag-record at parent level and i-record na lang at conso worksheet level. So, yun yung mga way kung paano nila gagawin. So, either of the two, same impact lang din naman. Okay, work paper format. So, under subsequent to date, meron na tayong IS, RE, and balance sheet. So, tatlo na sila. So, take note, yung kinuha mo dun sa income statement, makuha mong net income, mag-flow kay retained earnings. So, kinuha mong balance kay retained earnings, mag-fall kay balance sheet. So, yun naman yung general rule kung bakit sila magkakasunod or in that order, di ba? So, in some cases, the input to the work paper comes from individual FS, in which the three-section working paper is particularly appropriate. Okay. So, under eliminating entries, so same to dun sa chapter 2, investment account, ini-eliminate natin together with us, subsidiaries, stockholders, equity account. In full consolidation, the subsidiaries, individual assets, and liabilities are combined with those of parent.
including both the net assets of the subsidiary as represented by the balance in the investment account and the subsidiary's individual assets and liabilities would double count. So, yun yung concept natin ng elim entry. Ba't natin ini-eliminate? Kasi magkakaroon ng double counting. Kasi inad mo na nga sila, meron silang isang investment account to. Andito yung equity na binili. So, double counting. Kaya natin ini-eliminate. Okay. Therefore, sabi dito, i-eliminate. Okay. Eliminating entries are used in the console worksheet to adjust the totals of the individual accounts. So, take note, yung eliminating entries is nagre-reflect lang siya sa console worksheet and not on the individual financial statements. Eliminating, ayan, sinabi ko na nga eh. Eliminating entries appear only in the console worksheet. Okay. So, ang expectation mo, kapag gumagawa ka na ng console balances, dapat something na yung amount doon, let's say may revenue doon, dapat nanggaling yun sa labas. Hindi sa parent, hindi somewhere sa subsidiary or sa group. Diba? Kasi lahat dapat ng transactions within the group is na-eliminate mo. So, only balances resulting from outsiders. So, kunyari may receivable kang 10 million. 5 million doon receivable mo sa parent. 2 million doon receivable mo doon sa kapatid mo or sa subsidiary mo. Or doon sa, dito, basta sa kasama mo sa group. So, ibig sabihin, yung remaining 3K, 3M, yun lang dapat yung magre-reflect sa console receivable. Consolidated balance na receivable. Kasi, ang magre-reflect lang doon is from the outsiders kasi lahat ng galing sa group or within the subsidiary should be eliminated. So, yun yung concept ng eliminating entries. Okay. So, under console income statement, so, yun yung combined na balances ng mga affiliates, kumbaga, after eliminating yung intercompany transactions, yun yung matitira mo din sa console net income mo. So, this amount is allocated to controlling and non-controlling interest. So, hatid sila. Ayan. Sinasabi lang nito na, ayun nga, ang matitira sa net income mo dapat is from outsiders. Kasati mo siya sa controlling and non-controlling interest. So, that's all for the kumbaga theories. Doon na tayo sa mga example. So, under this topic, so, i-discuss natin is 3-1 and 3-2 natin na illustration. Then, yung, I think nung pinlat ko to mga hanggang 3.2 ay 3.3 to 3.4. So, 4 parts tong chapter 3. So, first part natin is yung introduction of the concept plus 3-1, 3-2 na explanation. Then yung next is yung other problems and other discussions. Okay. So, 3-1. Ito is subsequent to date na FS na 100% owned using cost model. So, cost model ang ginamit niya. Ibig sabihin, ang meron lang is dividend income recording and yung initial cost or initial investment. Okay. So, sabi dito, si Perfect Company, binili niya yung lahat, 100% ni Sun Company for 387,500. So, sulat natin, consideration, 387,500. An amount, 87,500 in excess of book value. So, alam na natin, ang book value nito is minus 87,500 is 300,000. The acquisition price includes cash of 300,000. So, hindi buong 387,500 pala. May cash na 300,000 and merong notes daw na 30-day for 87,500. So, take note apply mo lagi yung concept din sa IA1. Sabi dito, notes receivable 30-day. So, kailangan mo i-assess. Kailangan ko ba mag-present value? Kailangan ko ba at face value? So, take note at initial measurement, pag short term, pag interest bearing, pag interest bearing, so sabi dito ay walang nabanggit kung interest or non-interest bearing, di ba? Basta short term, reminder lang to about sa notes receivable nyo. Pag short term at face value, at face value. Pero kapag long term,
face value pa rin to, pero ito present discounted value or present value. Yan, ganyan. So, saan nagpo-fall to? Sa short term, 30 days lang. So, regardless kung interest or non-interest, face value. Kaya at face value natin kinuha. Mga ganyang bagay, kailangan ma-apply mo yung mga dating mga pinag-aralan. Saan man, o nasan man yan sa utak mo na dyan lang yan. Okay. At the end of 20x4, perfect management determines that the goodwill acquired in the acquisition would be impaired. So, may impairment tayo ng goodwill. Sabi daw, 3,000 of the goodwill will be impaired. At the end pa naman. So, huwag mo na isipin. Maya-maya pa. The following assets and liabilities has the book value that were different for the respective market value. So, ito daw yung may mga pinagkaiba yung amount. Siguro isulat natin. Inventory, land, equipment, ACDEP equipment, buildings, ACDEP buildings, bonds payable. So, book value and fair value kasi magkaiba. So, inventory daw na book value is 20,000, 25,000 fair value. Ibig sabihin, kailangan itaas ng 5,000. 40,000 and 46,000, kailangan iangat ng 6,000. 150 and 150. Ba't pa ito binanggit? Same. Kasi wala siyang ACDEP. 20,000. 300, 120. 160. Okay. 196. Okay. So, bakit natin siya ginawa? Kasi gusto ko nang malaman yung goodwill. Kasi yun lagi yung step ko na ginagawa ko eh. So, magkano yung fair value? Diba? Ang computation natin, consideration less fair value of net asset. So, magkano yung fair value ng net asset? Kung ito yung book value ko, tapos, ito yung fair value ko. So, tatanggalin ko tong, wait lang, computerin natin yung book value ng mga bagay-bagay, no? So, book value niyan, kasi ito layab, kaya hindi ko may diretso. So, 330. So, sa 330, 235 lang talaga yung fair value niyan. Pag pinagsama-sama mo yung impact, ha? So, ibig sabihin, ang fair value ng net asset ko is 300. 270 minus 100. Sabi na may mali. Yan. 170. Oh, yan. Mas malaki. 245 talaga yung fair value. 170 lang sa libro. So, ang ginagawa ko pa ganyan. So, ito yung book value. May kita nyo din sila pares kasi hindi naman lahat ito yung book value niya. Ito lang yung pinagkaiba nila. So, 300 minus 170 plus 245. Kumbaga, tinanggal ko yung book value para palitan siya ng fair value. Para ma-come up ko kung magkano yung goodwill. Yan. Goodwill ko is 12.5. Ba't ko siya kinuha? Wala lang. Kasi kailanganin ko. Okay. All assets and liabilities had book value except their respective fair value. On January 1, 20x4, so ito, binigyan naman pala yung balance ni Sun. So on January 1, 20x4, the equipment and buildings had a remaining life of 8 and 4 years. So equipment, 8 years, building, 4 years. So yan daw useful life nila, or remaining useful life, 8 and 4. Tapos yung inventory daw is nabenta na. Binigay yung trial balance. Okay. Tapos binigay din yung result. Kumbaga, dahil dun sa mga nangyaring operations ng 20x4 is ito na yung net income. Okay. Ito ended din pala. So, ibig sabihin after operations din to. Kaya may mga sales na. Okay. So, ano gagawin namin? Diba? So, first step, remeasure, diba? Kailangan mo mag-remeasure kung magkano. So, ito. Kailangan mo at as of date of acquisition muna. So, nung binili mo, syempre may mga naging entry. Record mo din yan. Okay, so,
Si parent, nung binili niya to, nagkakaroon siya ng debit na investment in Sun Company. Tapos nabawasan siya ng cash and notes payable. May utang siya. 300 tsaka 87,500. So, total investment niya kay Sun is 387,500. Okay. So, next is during the year. So, dahil cost model tayo, diba? So, take note, cost model. Ano yung magiging entry sa book ni parent? Parent muna tayo. So, magiging entry niya, bukod sa investment, is the dividend income. So, dahil sabi dito, nagkaroon ng dividends paid na 30,000. So, may 30,000 na binayaran si Sun or yung subsidiary. Papunta yan kay parent lahat kasi 100%. So, may na-receive kang cash. Tapos, dividends paid, may receive kang cash. So, dividends income. Dividend income na 30,000. So, yan yung mga entry niya. Okay, so on the books of subsidiary naman, for this entry, magre-record siya ng dividends paid and cash na 30,000. Okay, so ngayon, nandun ka na sa remeasurement. So, na-remeasure mo na yung amounts na bigay naman na agad. So, pupunta na tayo sa eliminating entries. So, anong unang eliminate mo lagi? Yung common stock and investment account. So, magkano ba yung common stock niya? Sabi dito, 200, 100, tsaka 200, 100. 200 sales. So, 200 at 100 na common stock and retained earnings. 100, 100. Tapos, i-eliminate natin yan against investment in Sun Company. Kasi, ito yung magda-double yung impact for 300,000. Next, ini-eliminate natin yung mga over-under valuation. And ito yung summary ng over-under valuation natin. So, debit inventory. Kasi gusto natin pataasin from 20 to 25. Yung land, gusto din namin pataasin from 40 to 46. Tapos yung ACDEP, 80,000. So, ACDEP equipment, credit para magkaroon siya ng 80,000. Buildings, gustong pababain ng 180,000. Pero yung ACDEP buildings, gusto mong pataasin ng 160,000. Next, bonds payable from 100 to 96. Gusto mong pababain. So, discount on bonds payable. Or 4,000. Next is goodwill. Recognize mo yung goodwill. 12,500. So, the rest will be close to investment in Sun Company, which is assumed as same. Na dapat magko-close out siya. Ayan, 87,500. So, may kita nyo, na-close out na ng buo yung investment in Sun Company. So, gusto natin itong matanggal buo eh. Nahati lang siya sa first, eliminating ng equity. Second is over under valuation and goodwill. Okay. So, after mo mag-eliminate, so, gagawa ka na ng worksheet, di ba? Yung initial mo is gagawa ka na ng worksheet para sa iyong FS. Pero, take note, dahil subsequent to date na to, so hindi na to yung date of acquisition lang, kailangan mong mag-consider ng subsequent to acquisition. Kailangan mo i-consider yung amortization. So, di ba sabi natin, RME, remeasurement, elimination, amortization. So, meron tayong another na ginagawa as part of our eliminating entry. Kailangan nating magkaroon ng amortization netong mga
Ito yung mga equipment, building. So itong mga to kasi, yung differences na nasa fair value is hinahati pa sila or ina-amortize nila throughout the useful life. So mayroong mga ganong concept under subsequent to date. So kailangan mong i-plot, alin ba dito yung kailangan mong additional na elim entry. Okay. So, di ba ito yung mga over-under valuation natin? Kailangan mong gumawa ng table considering yung accounts. Gaano katagal, ilan yung over-under nila? Gaano katagal yung life nila? Then, magkano yung annual amount? So, 20x4 tayo. 20x4 amount. Then, 20x5 amount. So, hanggang next year. Kasi dito sa example, hanggang 2 years yung ginagawa. Okay. First is inventory. The amount of 5,000 is the over-under. Gaano katagal ba? Yan, 1 year. Kasi lahat daw na-sold na ng 20x4. So at 20x4, ma-amortize na siya. Next is land. Land is not being amortized kasi nga hindi siya depreciable account. Unlike equipment. So si ACDEP equipment, yung 80,000 na na undervaluation, kailangan mo siyang i-depreciate over the life. So, ilang life daw ng equipment? 8 years yung remaining. Next, building. Ang building is 160 minus 180. Yung net impact is 20. Ilang years? 4 years. So, ibig sabihin, ito divided by ito is 10,000 for 8 years. So, ito rin for 20x4. Ito, divided by 4. Yan din for 4 years naman. Next is bonds payable. 4,000. So, yung life naman nito is, sabi dito, bonds payable is 4 years. So, 4. Yan. So, ngayon, magkakaroon ka ng elim entry. So, dahil nabenta yung inventory, so cost of goods sold for 5,000, which is yung 20x4 amount. Tapos, ang credit niyan is yung, tawag dito, inventory. Next, yung depreciation expense. So, itinitawag nating nominal accounts. Diba sabi dyan, yung para sa 20x4, under cost model is gagamitin mo nominal accounts for the current year. So, current year ngayon, kaya nominal accounts to. Ito mga to, yung mga IS accounts. Depreciation expense natin is 10 plus 5, plus negative 5,000. So, ang credit natin doon is yung ACDEP natin na equipment. And yung building. Kasi negative siya, kaya dito siya. Yan. Next, kailangan mo yung discount on bonds payable. So, i-amortize mo din siya. Discount on bonds payable. I-amortize mo siya, ipapasok mo siya sa interest expense or yung nominal account. For 1,000. Next is goodwill impairment loss. So, may impairment loss tayo na 3,000. Okay. So, for expense portion, goodwill impairment loss. Pero, dito tatanggalan natin yung goodwill account. Yan, para balance sila. So, 5, 5, 5, 1, 3, 5. Okay. Ito yung subsequent to date acquisition. So, kumbaga after a year, kailangan mong i-elim yung naging mga amortization netong over-under valuation natin. Except sa land kasi hindi siya ina-amortize. Okay, so nakuha ba dito? Kumbaga parang kinuha mo, magkano yung amortization neto over the life? Magkano during the year, yun yung ipapasok ka sa nominal account or yun sa mga IS accounts. Sa expense accounts, kumbaga neto. Tinanggal natin yung inventory, yung portion na i-depreciate na for equipment, discount on bonds payable, and yung goodwill impairment loss. Okay.
So another one is kailangan mong i-check yung balances kasi nila kung meron pa bang transactions between them. So makikita nyo dito na meron tayong dividend income na na-receive si Perfect na 30,000. So kailangan nating i-eliminate. Dividend income si Perfect, may na-receive siya. Tanggalin natin. Tapos dividends paid ni Sun for 30,000. Okay, so eliminated mo na yung mga bagay-bagay. Okay. So, ngayon tapos na yan, pwede ka nang gumawa ng worksheet. Pwede kang gumawa ng income statement. So, kung maalala nyo dati, ganito yung worksheet natin. Kay statement of financial position lang, wherein nagre-reflect yung balance nung dalawa, yung elim entry, up to consolidated. Pero take note, under subsequent to date, kailangan mo magsimula sa income statement. Kasi meron ng operations wherein yung total net income, yun yung dadaan kay retained earnings, yung total retained earnings, yun yung papasok kay statement of financial position na equity. Okay. So, kailangan mo ngayon yung sales ni Perfect. Sales ni Perfect. And 400,000. Actually, ito lang to. 400, 200, 170, dividend income muna. Okay. Okay, so sabi dito may dividend income 30,000. So kino-correct lang natin, no, kasi dito nasa dulo pa yung dividend income. So ito yung format ng income statement, magkakasama muna yung revenue. Next, cost of goods sold 170 tsaka 115. Next, depreciation expense 50,000 and 20,000. Goodwill impairment loss, so wala naman dito. So total expense 220 and 135. So may net income ka na 210 and 65. So tingnan natin na kulang 400, 170, 50, 40. So may other expense pa siya na 40. O 15. Yan. So tama na yung beginning, di ba? Ang ginagawa natin, pinag-a-add natin. Tapos mag-eliminate ka. So titignan mo ngayon yung eliminating entries. Meron bang pertaining sa IS account? May sales ba dyan? May dividend income ba? May dividend income, 30,000. Which is debit, 30,000. Next, meron bang cost of goods sold? Meron, 5,000. Depreciation, meron, 5,000. Other expense, wala. Goodwill impairment loss, meron, 3,000. Okay, so yun lang. So, consolidated ng sales plus ito, tas normal balance niya credit. Same with income. Kaya nag-zero out kasi 30 dividend income is credit balance ang normal balance. Tapos, nalagyan siya ng debit, so minus siya. Yan. Next, cost of goods sold. So, ang expense naman, normal balance is debit. Kaya, siya. Yan. So, meron tayong net income na 177,000. Check lang natin, no? Yan, 176. So, ano yung kurang namin? So, 600, 290, 75, 1,000 interest expense. So, hindi tayo nakapag interest expense kasi meron tayo eliminating entry dito na 1,000 if you will remember. Yan. So, total amount is 176,000. Next, retained earnings. Okay, so sabi dito, kay Perfect, ito, retained earnings na is 300,000. Kay Sun is 100,000. Net income, ito yan. Hindi pa muna sa adjusted, no? Dividends paid. May dividends paid ba dito?
Pero dito may dividend paid si Sun, which is yung 30,000. So, ang retained earnings niya is 470,000. So, kung maalala nyo, ang nagpapagalaw lang din is yung net income sa retained earnings. Tsaka yung dividends. 470 tsaka 180. 150, 30. Okay. Ang dividends ay nakakabawas, kaya 120. So next, eliminating entry. So titignan mo ngayon yung elim entries mo. So meron bang retained earnings? So meron yan for sure. Kasi under equity method, ang natitira lang sa retained earnings is laging yung parent lang. Kaya for sure, in-eliminate natin yung kay Sun na 100,000. Next, dividends. May eliminating din yan. Under number 4. Dividends paid, 30,000. Credit. So, ang consolidated natin, zero kay Sun. Kasi, ang naiiwan is yung kay parent lang. Net income, 220. Baliktad. So, technically, ang naiiwan sa Conso RE is yung kay parent, yung 520,000. So, 410. $300, 100, 170 plus 50, 176. Okay. Nakita ko na kung saan tayo nagkamali. Dito sa dividends paid. Kasi sa dividends paid, may dividends din palang binayaran. Ito. Ano yun? Yung 60,000, may dividends din si Perfect na 60,000. Yan. So dito sa Perfect Company, take note na mayroon ding dividends sa 60,000. So magre-record tayo dito ng 60,000 na dividends paid. Then another thing is kailangan ang computation natin sa retained earnings is beginning plus net income less dividends paid, kaya 410. Same dito, kaya 120. So total amount of 416,000. 410 plus 120. Okay, so tuloy natin i-check yung RE kung babangga siya dito kasi parang 416 yung lumalabas dito sa book. Pero should be, kumbaga perfect na company, yung 410 plus yung 50 kasi ito lang naman hindi na-eliminate dyan eh. Kasi may eliminate yung RE, na-eliminate din yung dividends. So 460,000. So next natin is statement of financial position. Okay, so copy natin dito para mas malapit. So sabi, ang cash ni Perfect, 120,500, AR, land, equipment, building,
Tapos may nabanggit din siyang investment in some company, which is yun yung may eliminate. Cost of goods sold. Depreciation expense, other expenses, dividends paid, debt, equipment, debt building, accounts payable, bonds payable, common stock, retained earnings. Ayan. $122, $500, $75, $100, $175, $200, $600, $387, $500. So, correct is 1660. 112, 500, 337, 500, 100, 200, 500, 300, 112, 27, 100, 200, 500. Okay. Yung retained earnings mo, ito na yung kaya natin kinuha yan kanina kasi kailangan mo siyang i-bring down dun sa kanya kay statement of financial position. So, same with Sun Company. So, kuhanin natin. 75, 50. Yan. So, para mas maalala natin, no? Kaya iniisa-isa natin na, yan, ito, pag gawin mo na yung retained earnings, kailangan mo is yung from the ginawa mo na statement of retained earnings, hindi galing dito. 75, 40, 150, 450. Discount on bonds payable, 20. Okay, so meron tayong 860,000. So 75, 50, 75, 40, 150, 450. And zero pala yung discount. Duling lang. Depreciation expense at 20. The next, debt. 80, 240, 100, 100, 200, and 100,000. So ito, galing dun sa adjusted ulit. Tingnan natin. 840. Ayan. So take note, diba, dito, galing siya sa adjusted natin. Okay, eliminating entries. So, pag mag-eliminate ka, titignan mo lang tong ulit yung 1 to 4 mo na elim entries. Tignan mo ano yung may effect sa BS mo or sa balance sheet mo. Ito, nagamit na natin. So, hindi na sila kailangan. Pero itong sila inventory, kailangan pa natin sila. So, dito na tayo sa number 2, no? Okay, so sabi dito, debit inventory, 5,000. Next, land, 6,000. Debt equipment, 80,000. Debt building, 160,000. Discount on bonds payable na 4,000. And goodwill na 12,500. Yan. So, yun yung mga adjustment number 2. Tapos buildings mo, 180,000. Credit. Investment, 87,500 na credit. Tapos, next is yung third entry mo. Cost of goods sold, nagamit mo na kanina. Expense, ito nagamit mo na. Kasi ano to lahat, diba? Expense account. So, ito yung kailangan mo. Yung inventory na 5,000. Pero credit naman. Debt, equipment. Kasi nga ina-amortize mo tayo, diba? Debt equipment, credit, 10,000. Discount on bonds payable, 1,000. Goodwill, 3,000. Iniwan pa ba? Yan, wala na. So, tignan na natin ngayon magkano yung console balances. So, under assets, so debit ang normal balance nila, kaya plus yung debit. Sabi dito, 2,363,500. So, 197 plus 125 plus 175, 221,
350. And so, naligaw si building. Okay, so, 350. 870, 3,000. So, 3,000, 9,000 investment. So, may hindi tayo na, itong first entry, may investment account na 300,000. So, plus 300,000 para ma-eliminate natin yung investment account. So, yung 122,000 na goodwill naman, 120, 112. Ito. 12,500 lang siya dapat. Kaya 195, 1,000. So, next natin is si ACDEP. So, sa under liab naman, pabawas yung debit, palaglag yung credit. So, yan. Halatang kulang na may nawawalang entry, yung common stock siya ka-RE. Hindi natin natanggal. Common stock. Kaya mas maganda, isa-isahin din talaga yung entry. Diba? Para lahat ma-consider mo. So, 122,500, 412,500, which is yung ACDEP building mo. So, yung ACDEP building mo, bukod dun sa 160, so ACDEP building na 160, may record din dito na 5,000. So, na-miss out din natin na kailangan include natin yan. Okay, so 412,500. Tapos 200,000, 300, 500, tapos 416. So, for retained earnings, dahil subsequent na to or from above na to, is wala namang naging elim dito. So, dapat maging, ito na yung 416,000 na kanina para mag-balance, which is medyo weird lang kung saan to, kung paano mo siya makuha. Kasi given dito sa 416, is wala namang magka-come up paano maging 416 to. So, check na lang natin. Pero, kumbaga, concept-wise, ganun yung gagawin natin. Okay. So, on the second year, so, recap lang tayo, no? So, yung mga ginawa natin for first year is first, kailangan mong recognize yung goodwill, tignan yung over-under valuation, maggawa ng entry as of date of acquisition, which is yung investment and yung dividend income kasi cost model. Tapos mag-eliminate. First na in-eliminate natin yung common stock and investment. Tapos yung mga over-under valuation and recognition of goodwill. Next is subsequent acquisition. Kailangan mong i-amortize yung portion for 20x4 and tanggalin kung mayroong mga dividend income or dividends paid. Then, gumawa na tayo ng worksheets and yung mga income statement natin, RE and FS or FP, financial position. Kumbaga, nag-fall yung amount ng net income papunta kay RE, RE papunta kay statement of financial position. So, on the second year, so meron ulit siyang naging income. So, nagkaroon ulit ng operations. So, initial entry mo ulit for parent is nagkaroon siya ng dividend income na 40,000. Kay subsidiary, dividends paid na 40,000. Okay, so, on the second year, ito na yung may sinasabi tayo, magkakaroon tayo ng additional entry. Kaya natin pinapaabot ng second year para mapakita yung illustration din na yan. Okay. So yung concept nito, di ba, cost model yung gamit na itong sample natin. Papunta kay equity model, kailangan maitama mo yung retained earnings. Ito yung pinaka-goal. Tinatama mo yung retained earnings the perfect company. Kasi, yung investment account, oo, is ini-eliminate naman. Kaya okay lang na hindi naman siya naka-equity method. Pero yung RE, hindi siya ini-eliminate. So, dapat naka-correct amount yung RE natin. So, para maitama yun, kailangan may pasok sa kanya yung movement ng RE ni Sun Company or ng subsidiary mo para maging should be amount yung retained earnings. So, nakuha yung 20,000.
gamit tong movement ng RE. So magkano ba yung RE dati? So nagsimula siya ng RE niya na 100,000. Then yung RE niyang updated is 120,000. So yung movement nun is attributable to perfect 100%. Kasi siya lang naman yung bumili kay San, diba? So yung buong 20,000, kailangan i-reflect sa RE ni perfect company. Kailangan iangat sa kanya or yung makuha niya yung share niya doon sa movement din ng perfect company. Okay. Kaya tayo nagkakaroon ng, ang tawag nila dito is beginning RE na conversion. Kumbaga ito yung pinaka-conversion natin. Conversion from cost model to equity model. Okay. Tapos, as to eliminating entries, so, anong nangyari is inuulit yung eliminating entries na ito. Pero, take note na, yung amount ng RE dito, magiging 120,000 na yung RE ni Sun. Kasi yun yung updated niyang RE, diba? So, magiging 120,000 to. Tapos, 320,000 na to. Kasi yun yung updated mo kailangan eliminate. Tapos, for these amounts, ang kailangan mong eliminate is as is. Pero dito sa subsequent to acquisition is gagamitin mo yung 20x5 amounts na amortization. Tapos kailangan mo rin i-check kung may dividends din for second year. So sabi kasi dito sa second year of operations, may dividends paid si Sun na 40,000. So magkakaroon ka rin ng entry for dividends eliminating entries. Then same na sila dito, nagagawa ng FS. And so in-illustrate lang natin for the purposes of the conversion from cost model to equity model. Okay. So next problem, 3-2. So same siya, 100% yung binili, pero using equity method na si parent. So assume that perfect company, binili niya yung common stock for 387,500 tulad kanina. 300,000 is cash, 87,500 is notes payable. Tapos, binigay din yung book value and fair value. So, katulad kanina, ang book value is 300,000 and yung over-under is nakuha ko by computing yung book value less fair value. Kumbaga, tinignan ko magkano yung overvaluation. So, based on comparing yung book value versus fair value, may 75,000 tayong overvaluation. So, ang total fair value of net asset tulad kanina is 375,000. So, may goodwill tayo na 12,500. Okay. So, unang gagawin is yung entry nung umpisa, nung date of acquisition. So, meron tayong debit investment in Sun Company, credit, cash, and notes payable. Then, nagkaroon ng, di ba sabi natin, under equity method, maraming nangyayari. Bukod dito sa investment, next is magkakaroon tayo ng dividends. So, ang dividends ay pabawas sa investment in Sun Company. Unlike dito, na dividend income yung record mo. Kasi, tinitreat natin as a reduction ng investment ang isang dividend income under equity method. So, 30,000 nakuha siya dito sa dividends paid. Next, at the end of the year, magkakaroon siya ng share ng net income and share ng allocated excess. So, meron siyang 50,000 na net income si Sun Company. So, yun is whole mapupunta kay parent as investment income and tataas yung investment in Sun Company. So, gumagalaw yung amount ng investment kasi nga equity method. Next is 14,000. So, yung 14,000 came up from the 20x4 na share niya. So, may share siya na 11,000 dito which is yung, ito rin yun. Ito rin yan. 11,000. May kulay lang siya. 11,000 plus 3,000 na goodwill impairment loss. So, meron siyang debit investment income, credit investment in Sky Company. Okay. So, next. First year na eliminating entries niya is first, kailangan niya eliminate yung common stock, yung retained earnings, para mabangga ka investment in Sun Company. Then, i-reflect yung over-under valuation. So, sabi kasi dito, over ng 5,000. So, same to kanina eh. Lahat to same. Tapos, next is magkakaroon ka ng amortization based sa useful life. Then, next is, makikita nyo, kung kanina, ang ini-eliminate lang natin sa number 4 is dividend income. Under equity method,
kailangan mo ring i-eliminate yung ito, yung nadagdag na investment in Sun Company, which is yung na-receive niyang dividend, tapos yung na-receive niya share in income, yung share niya sa allocation, lahat na nagpagalaw sa investment in Sun Company. Kasi initially sa entry 1 and 2, ang na-close mo lang 387,500, which is the first entry. So dapat walang matirang investment in Sun Company, kaya lahat to, yung 36 tsaka 6 na investment income and investment in Sun is ini-eliminate natin under the fourth entry pagdating sa equity method. So yun yung pinagkaiba nila sa fourth entry. Okay, so pag okay na yung elim entries mo, pwede ka nang gumawa ng income statement. So ito yung mga unadjusted balance, then i-reflect mo yung adjustment. So may adjustment ba sa sale? Wala. Sa investment income, meron, debit 36,000. Next, cost of goods sold, 5,000. Depreciation expense, 5,000. Interest expense, 1,000. Other expense, wala. Goodwill impairment loss, 3,000. So, ang total ko na sales is perfect plus Sun less debit plus credit. Then, walang investment income. Kasi ang goal mo talaga dyan, mawala. Kasi yung buong investment income ni parent ay nanggagaling lang naman sa share niya kay Sun. So, may kita mo yung 36,000, diba? Nanggaling lang siya dito sa 50 less 14, which is lahat to galing kay subsidiary. So, dapat mawala siya. Next, cost of goods sold. Okay, so next is retained earnings. Under retained earnings naman, kailangan mo ulit i-check yung elim entry. So, usually, syempre si Sun Company, magkakaroon siya ng elim entry for 100,000 debit. Next, net income. So, yung net income nito nanggaling dito sa net income, 176 and 50. Then, no elimination. So, next is dividends paid. So, kailangan mo i-check kung meron bang elim entry for dividends paid. Meron for Sun na 30,000. Credit. So, RE. Yan. So, matitira actually RE ni parent. Kung kunyari, hindi mo to ginawa, malalaman mo pa rin na ang total RE is yung kay parent kasi tinatanggal natin or i-eliminate lagi natin yung kay subsidiary. Net income, dividends paid, 60. So, may iwan din dyan yung kay parent. So, total of 300 plus 176. $476 is 60. Ayan. So, dahil yung net income is in the end, kino-close natin sa retained earnings. And yung retained earnings ni Sun is tinatanggal natin. Kaya ang naiiwan lang talaga sa statement of retained earnings is yung kay parent, which is 416. So, take note dito sa kanina. So, dapat dito, ang retained earnings na naiiwan sa atin is yung kay perfect lang or yung kay parent lang. So, nagkakaroon tayo ng elimination ng retained earnings. Para ang naiiwan kasi, ang concept natin, diba, ang naiiwan lang is laging yung kay parent. Next, SFP. So, adjustment sa ating SFP. Common stock, 200,000. Isa-isahin na natin. No? Debit, common stock. Debit, retained earnings. So, ito, diba? Ito, makukuha natin dito tulad kanina. Yung 416 tsaka 120.
Pero overall, ini-eliminate natin yung RE niya. Kaya ang naiiwan dito is yung 416 lang. Okay, next. Investment, 300,000. Second is inventory, 5,000. Land, 6,000. Ac debt, 80,000. Debit pala siya. Ac debt, debit, 80,000. Buildings, 160,000. Discount on bonds payable, 4,000. Goodwill na 12,500. Buildings na 180. So, same lang din kanina. Investment, 87,500. Cost of goods sold. Sa IS siya. Depreciation. Ac debt building, 5,000 debit. Interest expense, 1,000. Inventory, minus ng 5,000. Active equipment, 10,000. Discount on bonds, 1,000. Ito na yung mga amortization nila, no? Tapos yung goodwill impairment loss, sumakabawas siya ng 3,000 dito. Investment paid, tsaka investment in Sun Company, 6,000. Ito, plus debit minus credit. 1,951,000. Okay, very good. Minus dito, tapos plus to. 122, 412, ito ulit ka. 120,000. Yan. So technically kasi, tinatanggal natin yung retained earnings. So gusto mo, ang ending mo na retained earnings is yung kay parent lang. Kaya 416,000 lang. So 1,951 yung magiging balance sheet mo. So on the second year, binigyan ka niya ng operation. So ito yung naging operations. So for parent, mag-record ka ulit ng share mo ng net income, 40,000. Ito, a share ng dividend, 40,000. Next is share mo ng net income, 75,000. Then 6,000 yung over under for 20x5. So ito yun. So share mo yan. Mag-entry ka ng ganyan. Then magkakaroon ka ng elim entries. So ang magiging updated, yung sinabi ko kanina, updated mo na elim entries for RE is yung updated niyang RE account, which is 120,000. Tapos hindi tayo magkakaroon ng conversion kasi equity method na. So yun lang yung ini-illustrate din ng 3-2. Okay. So that's all muna dito sa 3.1 or part 1 natin ng chapter 3. Then we will have more examples sa part 2, 3, and 4 natin na discussion. So thank you so much for listening, and sana naintindihan natin kung paano magawa ng subsequent to date FS kapag 100% owned yung company. Okay, so thank you so much and bye-bye.